mapatigil ng Supreme Court either by way of injunction and clear declaration of nullification by invalidating the budget of 2025, declaring it as unconstitutional. Tinanong siya ng media kung anong contingency plan kung meron. Sabi niya wala. If that happens, wala tayong pang sweldo sa ating mga empleyado, mga gastusin ng gobyerno, isasarado ko na lang ang gobyerno. And because of that, matutuloy na talaga ang plano nila na i-destabilize ang ating bansa. My goodness, mga kababayan. Is this the president still? It appears he is not really in his rightful mind. Nawawala po sa pag-iisip at wastong katinuan itong presidenteng ito sa kanyang sagot. Paano niya babawiin yun kung makalat na ngayon? Una, hindi pwede na ang sagot mo walang contingency plan ang gobyerno. Sa lahat ng pagkakataon, the government must always and has always and should have always a contingency plan for everything, for every situation. Mantakin mo ang sagot niya, wala. Suplado na sagot na alam mo, irritated siya, no? At kulang na lang ay maglupasay sa pagkapikon, no? Pikon. At dahil pikon at wala sa wastong katinuan talaga ang process of mindset and mind frame niya, ang sagot niya wala siyang contingency plan at dahil diyan ipapasarado niya ang buong gobyerno, walang sahod na ang halos 2 milyong mga manggagawa sa gobyerno, including ang ating mga sundalo, police, and all government service and government workers all over the country, Luzon, Visayas at Mindanao. Mantakin mo yan? Manggagaling yun sa presidente na ganun ang kanyang sasabihin? That is a dangerous mind frame. Sa bagyo lang, mayroon ka nga dapat contingency plan. Well, nakita naman natin, baha pa lang, hindi na niya kayang harapin. No? Ang problema niya, opening statement pa lang niya sa National Disaster Risk and Management Council na meeting, ang problema natin, grabe ang pagbaha, tuloy-tuloy, anong gagawin natin? My goodness, baha pa lang yun. Ano pa? Dito sa budget scandal and budget fiasco at budget standoff. Ine-expect natin, ang sagot niya dapat ganito, mali yun. Baluktot, wala sa hulog at wala sa wastong katinuan yung sagot na yon ng Marcos Jr. at hindi yon very presidential, dangerous. Una, may bahid ng pananakot doon sa mga lehitimong makatarungang panawagan at naninindigan para i-question sa Korte Suprema sa legal na pamamaraan ang iskandalo ng hokus-pokus at sinindikato na budget 2025. Ang tingin niya kagad destabilizers ito at ito ay naglalayo na pabagsakin ng gobyerno, i-destabilize ang ating lipunan. And so therefore, I will give what they want. Dahil destabilizer sila, isasarado ko na lang ang gobyerno at sila nang sisisihin dapat, no? At sila nang mananagot sa taong bayan. My goodness, isasakripisyo niya ang buong bayan, ang buong gobyerno. Lamang ipakita ang kanyang pagkagalit, ang pagkapikon, at ang kanyang kakulangan ng wastong pananaw sa tama at mali, sa pamumuno at kondukta ng pamamahala at pagpapatakbo ng gobyerno. He cannot already determine what is right and wrong sa kanyang mga pahayag. When the president talks in public and when he speaks in public, including public interview, those statements coming from him can be considered already as a public policy or a government position. Klaro tayo dyan. So kung sinabi niya yon, na ang pagtingin niya sa mga lehitimo, makatarungan at matuwid na panawagan ng mamamayang Pilipino, including ang pagbibigay nito ng proseso ng legal challenge sa prosesong legal sa Korte Suprema ay mga destabilisasyon lamang yan at mga destabilizers ang gumagawa niyan, talagang baluktot, makitid at wala sa hulog at wastong katinuan ang magiging sagot niya. Because his mind frame is coming from a position of hatred, a position of political immaturity. Immature at hindi sa posisyon ng isang leader. Kaya yun ang sagot niya, no? Kasi ang tamang sagot dapat diyan, well, dahil may prosesong legal at may otoridad ang Supreme Court na mag-review ng lahat ng mga ginagawa sa batas at pati na sa mga
ginagawa ng gobyerno, rerespetuhin natin kung ano magiging hakbang ng Supreme Court. Pero habang wala pa, makikipagpulong ako sa delegasyon ng bicameral, including ang Senate President at ang House of Representatives as a Speaker of the House, na pinsan lang naman niya na ambisyoso at isa sa manunulsol ng kaguluhang pangpolitika. And then, ipapatawag ang mga bicameral group. No? I think mga maliit na grupo lang yan. Ang Senate President, pwede niyang i-invite na ang Speaker of the House, then magbuo ng House contingent. Pwedeng tawagin ito na expanded bicameral, legislative, and executive conference. No? Pwede naman yun gawin eh. Bilang Pangulo siya ng bansa, those are exigency and contingent situation. Kung alam niya ang dapat gawin. Dapat ganun ang sagot niya, bugok talaga. Kulukoy. Mapapa-PI ka talaga, pero hindi ako bagay mag-PI in public. Si Tatay Digong lang ang pwede yan. Mapapa-PI ka talaga sa kanya. Nag-iisip pa ba ito? Nag-iisip pa ba ito? Yun dapat ang sagot niya. Well, the Supreme Court has the authority to review and make decisions on the legality and constitutionality of all actions of the government, including about the budget. But habang wala pa, maghanda tayo sa possibility ng dalawang scenario. There will be an injunction, there will be a TRO, and then there will be a nullification order and unconstitutional declaration. So kung mangyayari yan, wala tayong legal basis na maggastos o magpalabas ng pondo ng pera ng bayan dahil 2024 pa ang batas na hinahawakan natin, paso na. So ipapatawag natin ngayon ang pamunuan ng Senado at ang pamunuan ng House of Representatives para paghandaan ang possibility of scenarios. That will be our contingency plan. Mula doon, gagawa tayo ng hakbang. Bugok talaga itong si Marcos Jr. Subukan mong ipasarado ang gobyerno at huwag kang magbigay ng sahod sa lahat ng sundalo, pulis, bombero at mga jail personnel. Subukan mong patayin sa gutom ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nandyan nagtatrabaho sa lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno. Kung hindi ka aabuti ng isang linggo, babagsak ang gobyerno mo, kulukoy ka talaga. Just do it. Try not to release the funds. Bugok talaga. May pondo po at pera ang gobyerno. Ang pinag-uusapan po, ano magiging legal basis to utilize and release and make obligations regarding public fund. Yun po ang pinag-uusapan sakaling mawawala ang bisa ng kanyang hukus-pokus na nilagdaan na budget for 2025 na tinatawag na GAA 2025. Hindi po ibig sabihin walang pera, may pera ang gobyerno. Ang problema niya, ayaw niya mag-isip ng matino kasi he was coming or he is coming until now from a position of political hatred and political immaturity. Bugok talaga klase tao ito. Mantakin mo ang sagot na yon. Very, very unpresidential.